Good evening! Punto por punto. Matagal na ako hindi nag-vlog. Siguro 2 araw o 1 araw kalahati. Dahil naging busy tayo. At sinusubaybayan ko rin yung mga nangyayari sa kapaligiran. Lalo na sa West Philippine Sea. Hindi pa rin talaga matindi pa rin ang tension. So, yun yung paghahanda natin. Ano ba ang gagawin natin pag sakaling nagkagera? Saka, totoo bang itutuloy ng ating Pangulo? So, kung gusto natin makipaggera, wala tayong magawa. Kasi gusto ng Pangulo Or naipit rin siya. Pero bago lahat, kaya ako naging busy ay nag-sideline ako o pumasok sa isang pagkakitaan. Hindi pa ako kikita sa vlogs ko hindi ko pa na-monetize yung aking mga advertise. Hindi ko pa yan. Biro mo, 3 taon na yan. Naipong kaya yan o ano. Pero marami nag-advise sa akin na ayusin ko na magpatulong ako. Kaya lang hindi ko nabibigyan ng pansin dahil baka isipin ng iba ay kaya ako nagbablog ay para sa anak buhay, hindi makabayan at information yung aking gustong ilabas sa taong bayan. So ano yun? Ano yung pinagkakitaan ko? Nandito ngayon ako sa sales director ng New San Jose Builders Incorporation na kung saan yung may-ari nito ay hepe ng HLRB. So, ibig sabihin, kontrolado niya lahat yung permit, HLRB. So, sino man ang may gusto, mga kaibigan, barkada, kamag-anak, na gustong maghanap buhay. Meaning, bakit ko nasabing hanap buhay? Kung sakaling kumuha ka ng kondo at gagawin mo negosyo, paupahan mo, nagkakondo ka na, kumita ka pa. Ganun ang business sa New San Jose Builders. Bumili ka na ng kondo at ginawa mong puhunan, so naging hanap buhay mo. So, kung mayroon kang monthly na binabayaran na sabihin natin 28,000, pan lang yun maaring 2 araw lang yun. Paano kung sunod-sunod yung pan mo? Sunod-sunod yung mga umuupa. So, hindi lang 20,000 yung kikitain mo sa loob ng 2 araw. Malay mo, makasampu ka, nabayaran mo na yung kondo mo, kumikita ka pa. So, ganon. So, kung gawin mo rin talagang tirahan mo, okay naman. Wala naman, ang purpose ko lang doon kasi ang iba nag-aalangan. Ngayon, kung at nagbago isip mo na gusto mong tumira sa Sierra Madre, pwede mo na paupahan or ibenta uli. O napunta ka ng ibang bansa, pwede mo siyang ibenta o kaya paupahan mo. So, kumikita ka pa rin. Kasi pag bininta mo, tapos na yung pera mo, wala nang pumapasok. Fix ka na doon kung anong amount na pagkabenta mo. So, ganun ang sistema sa kondo. Parang yung pan mo, ginawa mong hotel. Yung hotel kasi sobrang mahal. So, dito na lang sila sa kondo. Kasi ang hotel ay oras na lumalakad. Binabayaran mo dito 24 hours ay sakop na sa iyong package na bayad. Unlike sa hotel, ang minimum doon is 3 hours. Kung magkano yun, papatak-patak yan hanggang sa ilang oras ka overnight 12 hours o ano pa man. So, papatak yung metro, ang ibig sabihin. So, ito na yung sinasabi ko.
Ito yung pruweba ko. So, babasahin ko para alam niyo. Dito sa pre-sealing, ibig sabihin, under construction ito, no? So, under construction, pasensya lang muna, advertisement ako sa aking vlog, ano? Sa for construction, ano? Yung pre-sealing na tinatawag, ibig sabihin yan, pre-sealing, ginagawa pa lang yung building for 3 years or 3 to 5 years. So kung 3 years mo pa gustong kunin at medyo less ang bayad dito, adi advance ka ng bumili para mura pala kasi pag habang tumatagal, tumataas ang presyo. So nandito ang pre-sealing, ano? Sa Victoria de Hidalgo, ang nakalagay dito ay 12,000 monthly. Dito naman sa Victoria Art and Theater, Quezon City, yung Hidalgo is Quiapo, no? 15,000 monthly. Sa Victoria Sport Tower Monumento, 10,000. Ito yung sa kanto mismo ng doon sa monumento nga. Monumento, yung tabi ng monumento. Okay, Victoria de Valenzuela, 8,000. Medyo mura. Pre-sealing itong binabanggit ko Victoria de Manila, de Malate, 16,000. So, yung nabanggit ko na ito ay after 3 years mo pwede mong tirahan. So, mura pa ang babayaran mo. Okay, dito naman sa ready to occupy, ano? Pwede nang tirahan for 2 months siguro. Hindi may ibig sabihin na kinuha mo, titirahan mo kasi ipo-fully furnished pa yung nabili mo. Depende sa contract ninyong dalawa. Okay. Sa Victoria de Malate, 1 into ay 13,000. Victoria Sport 2 Tower, Quezon City, ito yung sa EDSA, malapit sa GMA, 13,000, ano? Ito naman, Victoria de Morato, ay 12,000. So, ibig sabihin, gawa na ito, dito naman sa Valenzuela, 18,000, ano? Victoria de Makati, anak ko, mahal na nito, 35,000 monthly. And yung Port Victoria sa BGC, 35,000. So, ito yung mga amount ng condominium. House in lot naman, 15,000, ready to occupy. Metro Manila Hills, ito yung sa Montalban, ano? Pueblo Real Subdivision, ito ay sa Tarlac. So ito yung mga sinasabi ko, ano? Kung sino may gusto, please contact me. My cellphone number 0956 18 72065. I repeat, 0956 18 72065, ano? So yun, advertisement ko, mahaba masyado. Bumabawi lang ako. Biruin nyo, 3 years na akong walang natatanggap. Ang iba, ang dami na natanggap. So, kasi ang objective ko sa pagbablog ko ay punain ang mga maling gawain ng gobyerno at ibigay ang tamang impormasyon sa ating kababayan. Ano? So, kanina lang ay mayroong prayer rally na ayaw sa dito naganap sa Quezon City, ayaw sa gera sa West Philippine Sea. Nananawagan sila na sana hindi magkatotoo na magkaroon tayo ng gera. Ano? Magkakaroon ng gera dito sa West Philippine Sea. Siyempre normally ang Pilipinas. So ilan ang target ng China kung sakali magkagera tayo? 25 targets. Isang pindutan lang yan. Tunaw yung mga target na yan. Ano? So kung ano may 25, hindi ko ma-eksakto, pero ang
ang nakikita ko dito sa Luzon, normally, ang Angeles, Subic, Ilocos, Cagayan. Dito naman sa Bulacan ay San Fernando, Pampanga. Sa Pampanga, what I mean, San Fernando, Pampanga, Bulacan, dito sa Manila, ang dami, sa Dihol, Manila, Ayala, BGC, Port Bonifacio, Aguinaldo, Crami. So yan yung mga target sa Mindanao. Mindanao normally yung Davao, General Santos, Cagayan de Oro. So maraming target sa Bisaya naman, Cebu. So nanalangin ang grupong ito kanina, inibitahan ako, kaya lang nagkaroon kami ng tour sa mga site ng condominium. So pinili ko yung pagpunta ng condo dahil kailangan ko ng pera kasi wala akong pasablak eh. Hindi ako kumikita kasi hindi naman yung layunin ko kumita kung hindi magbigay ng information. So may dagdag nga pala ako. Mayroon akong buzzer, Saka ko na lang ito pangalan itong buzzer na ito. Ang daming nilabas niyang issue na hindi ko alam yung kinikwento. Mabuti pa siya, alam niya yung kwento. Ako hindi ko alam ang kwento. Yun ang masaklap eh. Nagiging reyna ng Marites tuloy siya. Yung kwento niya, hindi ko alam kung saan galing yung kwento niya. Kaya nga ako malakas ang loob ko mag-vlog. Kasi wala akong tinatago. Tandaan nyo yan. Kasi kung mayroon akong tinatagong kalukuhan, wala akong mukhang iharap sa tao. Siya lang naman yung nag-iisa eh. Na ang dami niyang kwento na katawa-tawa. Bakit itong buzzer na ito? Talagang diehard Marcos. Para saan lang naman kami Marcos eh. Tapos pinagpipilit member siya ng Vanguard. Hindi siya kasama sa Vanguard. 2021 pa lang, October. Inalis ko na siya kasi nag-resign na siya eh. Nag-volunteer siya kasi kinuwisyon yung 300,000 na pinabigay ng program of expenditure. Tapos napansin ni advisor, bakit ang laki naman ito? Saan niya gagamitin ng pera? So, sa galit niya, kasi madaming pera daw ang Marcos, nag-resign siya. So, sa pa yun sa meeting, sa namin, online meeting pa yun Tapos, maraming kwento, hindi ko maintindihan. Kaya, minsan napipilitan ako sumagot dahil wala nga katotohanan ang kwento niya. Sabi ko nga, wala akong mukhang iharap sa taong bayan kung mayroon akong tinatago. Kasi kung mayroong tinatago, wala na akong mukha. Ngayon, kung kwento mo lang yan, dapat susuportahan niya ng nakakalam. Kasi ikaw lang nakakalam eh. Kaya nga sabi niya, papagawan daw ako ng affidavit dahil para lumabas ang katotohanan. Sabi ko, kinagat ko yung hamon niya. Sabi ko, sige maganda yan. Kumuha ka ng mga affidavit sa allegation mo para hindi magiging marites. 3 buwan na, wala pa siya napoproduce na affidavit. So, lumalabas nga na sinungaling itong taong buzzer na ito. Pero sabi naman ng iba, sir, ituloy mo lang. Huwag mong pakikinggan ang buzzer kasi yung buzzer na yan, walang magawa kung hindi manira lang ng kapwa. Kami mga vloggers, nilalabas lang namin ang katotohanan. Kung nakakasira, ay katotohanan nga eh. Anong magagawa ko? Pero sabi na, huwag mo patulan ng buzzer. Kasi yun, pinagtatanggol niya lang yung, for example, ang Pangulong Marcos, ipagtanggol niya, ang problema nga lang, kung minsan yung pinagtatanggol niya, dapat gumawa na lang siya ng vlog na i-promote niya ang administration na ito. Hindi yung sumira ka ng may kanya-kanyang opinion. Naintindihan niyo ba yung opinion? Demokrasya, naintindihan kaya ito? Anyway, saka ko na pangalanan itong taong ito. Kasi nakakaawa siya dahil parang nababaliw na rin kasi siya sa mga salita niya na siya lang naman nakakalapat. Ako mismo na kwento niya, hindi ko alam.
Tandaan nyo, kung members of Vanguard, sabi ko nga, nung bago mag-election, ang bilis namin dumami. Umabot ng 6 million. Ano? Tapos nung mga first 6 months administration ni Marcos, biglang nagkawalaan. Ano? Nagkawalaan. Paano mo matawag natin ng mga member sila na ni isang taon na, 2 taon hindi nagparamdam? Ano yun? I-appointment lang naman eh. Wala pa siya pinipirmaan. Ha? Oh, ito. Testigo ito. Ito. Pwede natin kung nandito ang pangalan ni Master Sergeant Lorilla, dalawang page, dalawang kanto eh. 3 folder na isinadmit sa akin ni Colonel Papa ng buong Luzon dahil siya yung pamalit kay Master Sergeant Lorilla kasi umatras nga dahil nagalit siya nung hindi inaprubahan yung request niya ng program expenditure na 300,000 nagwala. Ano? Nandyan pa yung si Colonel Samonte na mismo siya nagsabi na ang laki naman yan, saan niya gagamitin? O pinarating ko sa kanya, nagtampo, umalis. In-appoint ko lang naman siya na commander ng Southern Luzon. Wala nga siya na-organize. So, pinalitan ko siya. Ibinalit ko si Colonel Papa. So, ilan lang yung mga commander na nagre-report sa akin si Colonel Papa, Colonel Sidinho, si Attorney Goodies. Yun lang, wala na. Yung lower unit, problema na ng mga area commander yon. Ito si Colonel Sabiron. Nandiyan lang, nagmo-monitor si Sergeant Aloro ng Bicol. Ano? So yun lang medyo nasasabi ko na membro kasi nagpaparamdam kahit papaano. So magpa-meeting ako, wala na rin umating kasi nga nawalan ng gana nga eh. Kaya nga mali ako na pinayagan ko ang grupo ko na sumuporta kay Marcos. Tuloy napiktuan kami. Ano? Kaya iniisip ko kung wala na talagang asahan, magkakaroon kami ng online meeting kung sino nga atin, yun lang ang magiging active. Di tatanungin ko kung ilan yung membro niya o mga officers niya on the ground. So, para masagot natin yung mga issue, kung pinalitan natin, kailangan naman palitan natin na hindi man nagpaparamdam, hindi man lang tumatawag, hindi mag-text. Mabuti yung iba, paulit-ulit, kaya minsan nakukulitan na rin ang pagtanong. Pero at least nagparamdam siya na sumusuporta sa Vanguard of Democracy. Okay. Sa iba naman tayong topic, ano? Pero huwag niyong kalimutan yung pondo natin para naman na magkaroon ako ng allowance. Ano? Puro na lang bunot ako. Ay siya nga pala, dagdag ko dito. Doon sa PGMC, sa PGMC, mayroon ng gustong pumalit sa akin si Master Sergeant Fernando Lorilla. Siya na ang gustong pumalit. Pasalamat ako kasi mayroon nang papalit sa akin. So, sa mga munis na hindi pa nakakatanggap, kaya, ang iba napansin ko, dati very active sila, ngayon hindi na active. Meaning, pag hindi na active, nakatanggap na yun, na-release na sila. Kasi sabi nga, ituloy mo lang yan. Sabi ng senior ko, tuloy mo lang yan yun kasi para mabulabog sila. Now, yung mga junior ko, sir, ituloy mo lang yan para mabulabog sila. Kasi pag hindi mo binulabog yan, baka hindi na ma-release talaga. So, nandito ako na tumututok. Ngayon, kasi mayroon nag-volunteer na papalitan niya ako dahil mas magaling pa daw siya na kaya niyang i-neutralize yung PGMC, di masalamat tayo sa kanya. Salamat, Master. Nagpupusa kayo. Sana marami pang mga kabaro natin na MUP na magbubulunter na tulungan yung mga pensioner. So, salamat. Ngayon, pagka ano man sitwasyon, tawagan nyo na lang ako.
Tawagan nyo na lang ako kung anong development. Kasi may issue pa na hinihingan ko ang mga tinutulungan ko. Hindi ko hinihingan sila. Ngayon, kung pinapunta nila ako doon sa isang lugar, ay bayaran nyo yung gasolina ko. Alangan naman na ako na nga nagpakod, ako na rin na-risk yung buhay. Pati gasolina, maintenance ko, akin pa rin. Yun ang dahilan, kaya naghiwalay kami ni Miss ko. Dahil nga sa mga pagtulong-tulong. Palaging bunot. Marami magtitistigo sa akin ng mga widows na naplatan ako. Nag-isa rin akong pampalit. Alam naman na pakiusapan ko yung mga widows. Una-una, babae. Pangalawa, may edad na. Katulad ko rin lakas. Kaya lalaki tayo. Kaya pa natin kumilos. So, ito yung number ni Master Sergeant Lorila. Siya daw ang tutulong sa inyo. Okay, 0906-54-11076. Ulitin ko ha. 0906-54-11076. So, yan ang number. Dito na kayo magpapatulong. Huwag na sa akin kasi hirap na rin ako. Pati naman yung sir, kamusta Munis? Sir, kamusta Munis? Kawawa naman yung anak ko, nagkasakit, walang So, ang dami mga alibay. Isa lang naman ako tumutulong. Anong kakaya ko na pilitin yung PGMC? Yung ang Chubistap, hindi niya mapilit ito na take note natin PGMC nga, hindi niya what I mean, the Chubistap of the AFP, hindi niya ma-pressure ang PGMC. How much more ako ang magpipressure? Nagagalit na nga sila sa akin kasi sa pamagitan na lang ng pagbablog ko, kahit papano, hindi sila natutulog kasi minumonitor natin ang kanilang mga gawain. Although sabi nga, nag-release sila 100 sa isang buwan. Ang dami niyan. So, kailan matapos yan? May sinagot pa nga yung medyo na Task Force Commander aabutin daw ng 10 years bago matapos lahat yung 4.9 billion. Ganun ba? Sabi ko, pinahamak yan, iipin ito. Yung 13 billion plus, nakuha lang nila ng isang taon. Tapos ngayon, 4 billion lang, 4.9 billion, hindi nabibigay. Lahat. Hindi ko maintindihan ang rasyonali noon. Hindi ko maintindihan. Okay, so much for that para sa nagsasawa na rin ako kababati ko sa gobyerno, wala pa rin pagbabago. So, panahon na siguro, pag-isipan. Ang tandaan nyo, yung pagbabati ko sa gobyerno, ginigising ko lang si First Lady. Kasi yung First Lady, yun ang nagpapagulo sa bansa. Kaya nga nagsabi nga daw, pinamonitor na ako ng NTC. Pinamonitor ng NTC, yung mga activities ko. Gawin nyo na lang. Handa naman akong mamatay para sa bayan. Handa naman akong makulong. Yung iba nga namatayin lang sa sakit ito pa, na tumutulong ka sa kapwa mo Pilipino, matakot kang mamatay. Bakit ka matakot mamatay? Kung ginagawa mo lang naman ang tama, mahirap kung gumagawa ka ng mali. Tulad ni Fernan Lorilla, walang ginawa kundi magbas lang ng magbas. Pero salamat rin kasi tutulong na sa mga pensioner. Salamat na rin. Pero itigil niya na pagbabas kasi siya lang nakakalam sa kwento niya. Dapat yung mga kapwa rin natin mamamagitan pag may mga ganong problema. Hindi lang yung sin tayo ng sin. Kung alam natin na may mali or ayaw mo makasakit ng both side, mag-repair na lang kayo. Tigil nyo na yan para kayo hindi tigulang na kayo, para kayo isip bata. Kaya ako napilitan kasi kumisan, napipilitan ako kasi yung kwento niya walang basihan. Pinapagawa ko na nga abidabit para hindi magiging marites. Dahil siya naman sabi na, sige, pagawa ko na abidabit yan. Ay, salamat ka ako para hindi maging marites. Hinihintay ko yung challenge mo, abidabit. Hanggang ngayon, 3 months to 4 months na wala pa. Puro lang sa kwento ng kwento. Hindi nila sa tumigil. May chat nga sa akin, mga 5 yun. Sir, mabuti na i-block mo na. Kasi
wala nang ginawa ko, hindi magbatikos ng mambatikos. Ako hindi naman ako, wala naman akong ginawa. Sumasagot lang ako sa sinasabi nila o sinasabi niya. Okay. So, yun. Para sa lahat, magandang gabi sa inyong lahat at subaybayan nyo. Pero huwag nyo kakalimutan ang New San Jose Builders Incorporation. Ito. So, i-speak mo na bukas ang tawag nito So, nung mga ibang vlog ko na sa New Tower, what I mean, New San Jose Builders, ay may mga tawag na sa akin. Kaya nga lang, nag-iipon pa raw budget. Pero siguro, before end of this month, na magiging finalize niya na yung usapan namin. Salamat sa lahat.